let's talk about singleness. Okay. Now, tungkol naman po sa singleness, maaga ako matatapos. Merong pastor sa precision. Ano naman ang sinasabi, instruction ng Panginoon regarding singleness? Now, singleness is an alternative as one is able. Okay? Ang singleness po, yan po ay isang alternatibo ng isang marital status batay sa kakayanan ng isang tao. Again, ang singleness, ang usapin tungkol sa singleness, nakakatuwa, lumabas ito dahil sa reaksyon ng mga disciples doon sa teaching ni Jesus about the permanence of marriage. Kasi sinabi ng Panginoon, walang divorce eh. Permanent ang marriage eh. Original design yan ng Diyos eh. Kaya nag-react yung mga disciples, nakakatuwa. Eh kung gayon po, mas mabuting wag na mag-asawa. Kasi baka nga naman nag-asawa ka na tapat ka sa bungi, okay? Ayaw mo yun ang pangasawa mo. Eh, mabuti pang wag nang mag-asawa kaysa buong buhay kang nagsasakripisyo. No? Kaya ganun ang reaksyon ng mga disciples. Nakakatuwa yung reaksyon nila. Now, anong sagot ng Panginoon sa ganung sabi ng mga disciples? Mabuti pang wag na mag-asawa. It is better to remain single. Ang sagot ng Panginoon ito. Una, God does not forbid marriage. Hindi po pinagbabawal ng Diyos ang pag-aasawa. In fact, ang isang dahilan kung bakit po kinreate ng Diyos ang lalaki at babae is for procreation. Ang intensyon ng Diyos, kaya merong kasal, pagsasama, ay para punuin ang sanlibutan. Kaya totoo yung sinasabi, magpakarami kayo. Sa mga nag-aasawa, magpakarami kayo. Kasi yon ang isang the main reason why God allowed man and woman and married them, it is for cause of to continue repopulating the earth. Okay? Okay? Yun po ang intensyon ng Diyos. Ang unang utos po ng Diyos ng likha niya yung tao ay magpakarami. Sa Genesis 1, 27, 28, nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo. At punuin ninyo ang inyong mga anak ng punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig at kayo ang mamahala nito. Kaya sa mga mag-aasawa, yung iba kasi pa-cute pa no? After 1 year na lang tayo. Mag-a-adjust muna tayo 1 year. And then after sa second year, doon na tayo magkaanak. Pag na-adjust na tayo, now, wag niyong gagawin yun. I don't advise that. 9 months yung baby, mag-a-adjust na kayo. Maiinip kayo kung kailan laging dalawa. Nung una, ganun kami ninit eh. Nung unang taon namin, ano kaya, mag-adjust muna tayo. Kilalanin muna natin ang isa't isa. You know? After 1 year na tayo magkaanak, maiinip ka no? Boring naman ang buhay nito, kailan laging dalawa. Gumawa na tayo ng baby. Okay, ang original design ng Diyos is procreation. Kaya hindi pinagbabawal ng Diyos ang marriage. Okay? Yun po ang sagot ng Panginoon. Pangalawa, ang marriage is a norm. Yan po ang talagang normal na itinalaga ng Diyos para sa lalaki at babae. Pero, merong mga exemptions. At sabi ng Panginoon, ang mga exemptions, batay ito sa kakayahan ng tao. Okay? Now, when can a person choose to remain single? Sabi ko sa inyo, this is interesting. Tingnan nyo, nakaganon sa... Ano kaya next tingnan natin tuloy? No? Okay. Biro lang sa mga singles. Okay. Now, yung salitang eunuch po dito, eunucho, is a term for celibacy. Celibacy, they are renouncing marriage, they do not marry. That's the word eunuch. Eunucho, yung binabasa natin kanina. It's a term for celibacy. Now, yung eunuch po was an offensive term in the first century Jewish culture. Kasi pag ang isang tao, eunuch siya,
eunuch, hindi siya mag-asawa, object of pity. Kinaawa niyo ang mga taong single. Bagay sa panahon natin yan, di ba? Yung single ka pa. Parang ganun, no? Parang it's a term of pity. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, it's not bad to be single. In fact, there are 3 ways, 3 paraan po ayon sa Panginoon na bakit ang isang tao can choose to remain single. Una, by birth, ipinanganak siyang merong kakayanang huwag mag-asawa. Pangalawa, by human interference, kagagawan ng tao. Okay, yung pangatlo, by personal choice. Pinili ng tao na mag-remain siya single because he wants to serve God. Now, isa-isay natin ito, mabilisan. Una, by birth. Meron pong mga tao, ipinanganak sila na they have the capacity to remain single. Una, physically, they cannot procreate. Kaya, hindi sila mag-aasawa. O kaya, wala silang desire to get married. Meron pong mga taong ganyan. Okay? Meron silang kakayanan na pwede silang wag mag-asawa. Yan tinatawag ng mga rabbi na eunuch by nature. Ganon sila nilikha ng Diyos. Now, I have a note here. This does not refer to homosexual orientation. Wala pong homosexual orientation noong panahon ng Panginoong Jesucristo. So this is not a homosexual orientation. Yan pong homosexual orientation na yan is an invention of Western civilization. Okay? Kaya ngayon, pag nag-fill up ka, merong ganun no? Wala nang, hindi na male, female, F or M, meron pang isa no? Iba-ibang term na yan. So, hindi po yan tinutukoy na you are born a homosexual. There is no such thing. Male and female lang po yan. Pero merong iba, ipinanganak sila, wala silang desire to get married. Okay? Now, yung pangalawa, by human interference. Yung iba, hindi sila mag-aasawa dahil kailangan silang wag mag-asawa. Okay? Human interference yun. There are eunuchs, sabi ng Panginoon, who have been made eunuchs by men. Okay? Halimbawa sa Bible, makita natin, work-related. Naalala niyo yung sa Acts chapter 8, yung Ethiopian eunuch. Okay? He was castrated. Kasi dinidemand yun ng kanyang trabaho. Kasi nung panahon yun sa Eastern culture, ay meron pong mga trabaho na kailangan hindi ka pwedeng makipag-sex. Kaya kinakastrate sila. Kinakapon, sabi nila. Kasi mangangalaga siya ng mga harem ng hari. Kaya, ang isang qualification, pag nag-a-apply ka sa trabaho, eunuch ang kailangan namin. Ngayon, ikaw naman, nangangailangan ka ng trabaho at kailangan mo talaga ng trabaho, mataas ang sweldo. Pwede na. Eunuch ako by human interference. So, choice na yon. Kasi work-related, halimbawa. So, yun po, pwede po yun. No? Na gawin po choice po yan ng sino man. Okay, human interference. And then yung pong pangatlo, by personal choice for the kingdom. Ito naman, sabi ng Panginoon, there are eunuchs who have been made themselves eunuchs for the sake of the kingdom of heaven. Dahil nais po nilang ibigay ang kanilang buong buhay sa paglilingkod sa Panginoon, they choose to remain single. Okay? Kasi yung pag-aasawa, magiging hadlang sa kanila yon. Yung kanilang pamilya magiging hadlang sa kanila. In fact, to be honest with you, when I was a new Christian, I was thinking of remaining single. Pero wala akong gift palang ganun. No, hindi ko gift. Kailangan ako magpapasuro, kailangan meron akong asawa. Kaya naghanap ako ng asawa. Hindi naghanap, nag-pray pala ako. Okay, and then naghanap. Okay, nag-pray at naghintay. Hindi ako naghanap. I prayed and I waited until the woman that was to be my partner in life. Ay nga ako na Sadali, ang dali niyong pakiligin, Okay. Now, so yun, by choice, kung gusto ng tao na ibigay ang buong buhay niya
panahon niya sa paglilingkod sa Diyos. Okay? Kaya, iyon ang sabi ng Panginoon. Now, I want to read to you some people who are considering this marital status of remaining single. Meron pong instruction dyan si Apostol San Pablo. Pakinggan niyo yung sinabi niya. Sabi ni Pablo, si Pablo was like this. Si Saint Paul, si Apostle Paul. Sabi po niya, nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon. Kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Ngunit ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito. Kung paano niya mabibigyan kaluguran ang kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Gayon din naman, ang pinagkakaabalahan ng isang babaeng walang asawa o ng isang dalaga ay ang mga bagay ukol sa Panginoon. Sapagkat nais niyang maitalaga ang kanyang katawan at espiritu sa Panginoon. Subalit ang pinagkakaabalahan ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito kung papaano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa. Hindi ba totoo yan? Okay, pag may asawa ka, maglalaba ka, magluluto ka, pag yung babae, ganyan, iisipin mo kung paano paglilingkuran ng asawa. Pag lalaki naman, ang isipin mo magtatrabaho ka para sa asawa mo. Pero kung wala kang asawa, hindi mo iisipin yan. Pwede mong ibigay ang iyong buong buhay sa Panginoon. So, yun ang pinapakita po dito sa Bible. Kaya sabi ni Apostol San Pablo, ito sabi niya, sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Napansin niyo? Hindi sila hinihigpitan. Hindi pinagbabawal yung pag-aasawa. Kundi I'm giving you a choice. If you want this choice, if you want to remain single, you can. Pero be sure that you are remaining single for the right reason. If you will remain single because you will be serving the Lord with the whole of your life. Kanya po ito, if you choose to remain single, serve God. That is your reason. Okay? Don't remain single thinking you will be a worldly single. Meron po kasi yung iba, I don't know, no? I'm just throwing this out. They are choosing to remain single because they're thinking of remaining worldly. Kasi pag nag-asawa ko, tamo, isipin pa asawa ko, kung ako na lang, sarili ko na isipin ko, magpapakasarap na ako sa buhay. No. That is a wrong motive. Okay? If you choose to remain single for the kingdom, don't be a worldly single. Why? Kasi sabi ni Paul, again, si Paul, sabi niya, ang nabubuhay sa kalayawan, bagamat buhay, ay patay. Yung nag-choose to remain single for worldly reason, buhay pa sila sa harapan ng Diyos, patay na sila. Kanya po yun. So, singleness is an alternative. Ayon dito, makita nyo. And, sabi po, gusto kong emphasize to, it is an alternative as by God's providence in a person's life na kung ito ipipili niya. Ibig sabihin, if you are a single now, by these three reasons, you can choose anong dahilan mo. Now, you can choose to remain single at tanggapin mo, ito yung kalooban ng Diyos sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya, not everyone can receive this saying, but only to those to whom it is given. So malaya ka pa rin. Pero kung meron kang kakayanan dito, for these reasons, yung tatlong yan ay kalooban ng Diyos sa iyo. If you can take it, take it. Tapos sabi rin niya, let the one who is able
To receive it, receive it. Kaya ang galing ng Panginoon, hindi kayo na tinatali. Kaya kayo pong meron kayong gift of single blessedness. Huwag kayong pape-pressure doon sa iyong paligid. Kung if you feel you want to remain single because you want to serve God, that's the right reason. Huwag kayong pa-pressure doon sa inyong mga friends and relatives. Sabihin, tandaan mo na, wala ka pang asawa. Bading ka ba? Huwag kayong pa-pressure doon. Kasi ang Diyos, kung nakatingin ka sa Diyos, ganyang kanilikha ng Diyos, be like that. Hindi shame yan to be single. Si Jesus single. Si Paul was single. Now, kung wala ka namang gift na ganyan, sabi nga ng Bible, it is married than to burn with passion. No? So, it's your choice now kung anong binigay sa iyo ng Panginoon. And now, to end this message, there is an appeal for us. Now, ang passage pong ito talks about faithfulness. I want to draw us to the gospel. Kasi yan po ang lagi kong sinisikap gawin every time I preach. I go to the gospel. Okay? Ano po ang appeal para sa ating lahat ayon po sa mga talatang ito? We are talking about faithfulness. But let us all remember, Jesus is the faithful husband for all of us. Kahit na po ano ang marital status ninyo, ito ang lagi nating tandaan, Jesus is our faithful husband. Natandaan yun, sabi natin sa Genesis, yung pong babae, kinuha sa tagiliran ng lalaki. Alam mo ba ninyo, si Jesus, nung pong nakapako siya sa krus, para siguraduhin patay siya, tinusok siya sa tagiliran. Okay, parang yung lalaki, pinatulog, kinuha yung rib niya sa tagiliran. Ganon din si Jesus. Nung nakapako po siya sa krus, tinusok siya sa tagiliran, lumabas po ang dugo at yung tubig. Yung dugo pong yun po ang ibinuwis ng Diyos para po gawin niya tayong wife, bride niya. Yung kanyang dugo. Now, tubig, ano yung ibig sabihin? Yun po yung ebanghelyo. Nasa pamagitan po ng ebanghelyo, nilinis po tayo ng Diyos para maging bride niya. Now, bakit faithful si Jesus? Pansinin niyo. Faithful siya kasi to redeem us to become His bride, His blood flowed for us. And water, cleansing water, that's the gospel. Okay? Diyan po makukunik natin yung gospel dyan. Now, another. Sa Bible po, particular sa Ephesians, yung Ephesians po, Ephesians chapter 5 yata yun or 6. Kinuha rin ni Paul yung pong Genesis account. Pero in-apply niya sa relationship ng husband and wife. Okay? So, yung husband, doon po sa Ephesians na yun, inuutusan po ang mga husband na mahalin nila ang kanilang mga asawa as their own body. Okay? Sarilang katawan. Tulad po ni Kristo na minahal niya ang iglesia dahil ito rin ang kanyang katawan. Now, paano po minahal ni Kristo ang iglesia? Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Now, yung lalaki, ganun din po, dapat ang pagmamahal nila sa asawa nila na handa nilang ibigay ang kanilang sarili para sa kanilang asawa. Tulad daw ni Kristo na ibinigay ang kanyang buhay para sa iglesia. At gayon din, ang Panginoon, mabasa rin sa Bible, He's nourishing us. He's cherishing. Hello. Ay, nakakatulog sa taas. The Lord Jesus nourishes us and He cherishes us
as His own body. Kaya, anuman po ang inyong marital status ngayon, you're married, maybe some of you, meron pong divorce dito or you want to remain single, tandaan nyo, Jesus is the faithful husband. Binili tayo ng kanyang dugo, at ngayon ay kinakalingan niya tayo, minamahal niya tayo dahil tayo'y parte ng kanyang katawan. Because we believe in Him, we are part of His body. At tandaan nyo, maring, hindi ko lang, posible, or na pwede kang maghiwalay ng asawa nyo, but Jesus will never leave you. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Kanya po, to remain whatever your marital status now, with Jesus, you will be stable. Meron nga po akong naringgan na isang nanay, iniwanan siya ng kanyang asawa. Sabi niya sa kanyang mga anak, dalawa, mga anak, iniwanan man kayo ng tatay niyo, ang Diyos, hindi kayo iwanan. Meron kayong tatay sa langit. Ganun po tayo. At kung tayo po'y mamumuhay na alam natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, anuman ang estado ninyo sa buhay, you can remain stable and secure in Jesus. Kasi siya po ang faithful husband natin. Sa mga mag-asawa po dito, I know hindi ito marriage retreat, pero just to apply the message, sa mag-asawa, can we make a commitment before God, kasama po yung asawa natin, that we will remain faithful because according to God's design, marriage is permanent habang tayo nabubuhay dito. And then, pasalamatan natin ng Diyos because of His Word, instruction niya sa atin, gusto ng Panginoon maging malaya tayo, hindi tayo nasisikil. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa Kanyang instruction, sa Kanyang salita. And no matter what our status is, we have a faithful husband that is Jesus Christ. Let us pray. Ayon po sa inyong kabutihan, ibinigay po ninyo ang estado ng marriage sa lalaki at babae upang makabahagi kami sa pamamahala sa sanlibutang iyong nilikha. Nagpapasalamat po kami sa iyong mabuting, mabiyayang kaloob na ito. At dahil ito po ay permanent sa buhay na ito, may you help us to become faithful to our covenants and commitment to our spouses. O Diyos, at gayon din po, ay panalangin ko po yung bawat isa na makita nila ang kanilang sarili kung saan mo sila nilalagay sa kanilang estadong marital. At tanggapin po nila ito at ipamuhay ito na ayon sa iyong kalooban, na ayon sa inyong karangalan. Panalangin ko po na yung pong mga nag-iisip to remain single, huwag nilang isipin kaya sila magiging single ay para lang sa sarili lang kalayawan. Kundi kaya sila magre-remain single is so that they could devote their whole life in serving God. Na huwag nilang sasayangin ang buhay na ito sa makabundong layunin. At salamat po sa kalayaang binibigay niyo sa amin, aming Ama. At lagi naming maalala na kami ay binigyan niyo ng isang husband who will remain faithful forever and forever. And that is Jesus Christ our Lord, who redeemed us by His blood so that we can be His bride. At pagdating ng panahon, there will be a wedding ceremony for the Christ and His bride. Thank you, Father, for this hope.
Ngayon po itaas natin ang ating mga kamay. Ang biyaya po ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig po ng ating Amang nasa langit, at ang pakikisama ng banal na Espiritu ay sumati nawa ngayon at magpakailanman. Amen at Amen. God bless you po.